Magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na tayo po ay mag-update sa ating channel sa pamamagitan ng pag-upload ng mga video o magkakaroon tayo ng tinatawag na live streaming. Pag-usapan natin ang kakapasok lamang na balita, breaking news, na kung saan pati na rin ang Makati Business Club inoobliga na rin ang Senado na kailangan manindigan above the politics. So ano po ang implication nito? Alam naman natin mga kamunting tinig ng mga Makati Business Plus or Makati Business Club ay isa sa pinaka-influential na business coalition dito po sa ating bansa. Na kung saan ay sinasabing has made history as the first major private sector group to openly call on the Senate immediately convene as an impeachment court against Vice President Sara Duterte. Makati Business Club na yan. So anong sinasabi ng mga alinyanga na mga DDS na itong impeachment ni Sara Duterte ay magdudulot ng epekto na hindi maganda sa ekonomiya ng Pilipinas? Mas lalong magiging totoo yan kung hindi po matuloy ang impeachment court or ang impeachment laban kay Sara Duterte. So, Makati Business Club, influential business coalition, gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagpanawagan sa mga Senado na kailangan gampanan nila ang kanilang constitutional duty. The Makati Business Club Philippine most influential business coalition has made history as the first major private sector to openly call on the Senate immediately convene as an impeachment court for Vice President Sara Duterte's impeachment. In a firm statement of Makati Business Club, released Monday, June 9, emphasize that this isn't just a politics. It's about good governance, public accountability, and safeguarding investor trust. Sabi po ng mga Makati Business Club, reminded the Senate that it's constitutional duty. Hindi po optional. Ewan ko lang sa mga senador, paano? Mayroon pong motion or resolution na ging file si Robin Padilla para itigil o i-dismiss ang impeachment proceeding. So ano na lang ngayon? Makati Business Club na. Isa sa major private sector na nanawagan na dapat kailangan mag-convene. So ibig sabihin, pag mag-convene, kailangan i-subject sa trial si Sara Duterte. Magiging ma-realize ang impeachment proceeding. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? So ano kaya masabi ni Robin? Anong masasabi ni Bato? Ano kayang masasabi ng mga ayaw sa impeachment? Ayaw mag-convene ang Senate. Nagmamatigas sila. Ito nga Makati Business Club, sinabi dito. If we do not follow the rule of law, how can we expect to attract investors, foreign and local investors, to bring in a long-term investment? So malaki palang bagay ito na kapag hindi gampanan ng Senado
pag i-dismiss nila ang impeachment trial, abay malaki palang epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil mawawala ng tiwala itong ating mga foreign investors, pati na rin ang ating mga local investors. Dahil unang-una, maaaring mapabayaan ang constitutional duty ng mga senador. So, paano tayo pagkakatiwalaan ng mga investors, both local and foreign? So, kung walang investors, maapektuhan ang employability rate ng ating bansa. There's pressure mounting. If the impeachment trial is delayed, the country's credibility with investors could be at risk. So, ang pag-delay ni Chis Escudero ng impeachment, pinaka-the best na solusyon? Kung ginampanan niya yung responsibilidad niya bilang Senate President, nila bilang isang body, okay, na kung saan ay magiging impeachment court, kung ginampanan nila yung constitutional duty nila, di sana yung Makati Business Club hindi po nangangamba. Pati pa rin pala talaga ang pag-delay ng impeachment. Nakakaalarma dahil unang-una, maapektuhan ang country's credibility with investors could be at risk. So, ano po yung sinasabing highlight dito sa panawagan ng Makati Business Club? Unang-una, the Makati Business Club call this a test of governance and at the same time, the rule of law. Not just another political showdown. Dapat sabihin po, intindihin to ng mga senador. You need to rise, the Senate need to rise above politics. Tigilan nyo na pamumulitikan ninyo. Kailangang litisin si Sara Duterte. Ang anumang hakbang para i-delay, ang anumang hakbang para patayin, i-dismiss ang impeachment proceeding ay makakaapekto po sa credibility ng ating bansa with investors could be at risk. Pangalawa, ang mensahe ng business club ay isang klaro, no? Accountability build investors' confidence. In action, undermines it. How much more pa kaya if you suppress the impeachment proceeding? Tantamount to not following your constitutional duty, because impeachment is a constitutional mandate. The impeachment process is what we call this moving forward. The House impeached Sara Duterte last February 5, with the Senate now poised to act. Regardless sa nangyayari ngayon, wala pong dapat sisihin or isisi ang Senado sa House of Representatives. Because the function of the House of Representatives is to accept the impeachment complaint, verify, get the actual, and determining if there is a form and substance and at the same time ground. Yun ang role ng House of Representatives. To verify the impeachment complaint, whether it is in a form or substance or with ground. After that, there will be what we call this gathering of impeachment signature or House of Representatives signature who is in favor sa impeachment. So sa nangyari, 215 signatures. Ang naging dahilan kung bakit na-transmit. Yun lang talaga ang rule ng House of Representatives. Accept the impeachment complaint, verified if there is a form and substance and ground. Then magbubutuhan
kailangan mag-gathered 1/3 of votes before transmitting it to the Senate. Hindi naman po itatransmit ng House yan kung wala silang ebidensya. Kasi kapag defective ang impeachment complaint, hindi ka na makaka-file ulit. Maghintay ka pa ng 1 taon. Kaya nga, bago masubmit yan o matransmit sa Senado, pinag-aaralan po talaga yan. Hindi po yan minadali. Now ngayon, sa punto na ito, ang bola nasa Senado na. The Senate needs to act on it forthwith, immediately, proceed. Pero bakit dinilayed? Tapos ngayon, manisi si Chis Escudero. Tapos ngayon, may nagmamadali litisin hanggang June 30 kasi ayaw nila payagang maituwid sa 19th Congress. From 19th Congress to 20th Congress. Ngayon ito. Now is the moment for our Senate to uphold the Constitution with zero exception. The world is watching. Investors are watching. And the future generations are waiting. And watching. So, sino pananagutin natin sa mga hindi magandang nangyayari? Di ba? Kung hindi tayo maglitis, hindi tayo mag-proceed sa trial. Kaya ito mga kamunting tinig. So, klarong-klaro po yan, pati na po ang Makati Business Club ay naninindigan. Na kung saan ay kailangan magkaroon po ng impeachment trial. Kaya yung mga aksyon dyan, katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Robin Padilla, katulad ni Tolentino at iba pa, ay ayon, ang mangyayari dyan is nag-aabang at nagbabantay sa inyo ang mundo. Ang mga investors are also watching. The world is watching. The investors are watching. And at the same time, the future generations are watching and waiting for the outcome of this impeachment trial. Tandaan, public office is a public trust. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye-bye.